At saka papasok lamang po na balita, pansamantalang sususpendihin ng COMELEC ang pag-imprenta ng balota para sa 2025 national at local elections. Ang detalye sa ulat ni Luisa Erispe. Luisa? Dayan, ka-aanunsyo nga lang ng Commission on Elections, opisyal na nilang sinususpindi muna ang pag-iimprenta ng mga balota para sa 2025 national at local elections. Ito'y upang tumalima sa utos ng Korte Suprema na isama ang pangalan ng 5 kandidato na nauna nilang ideklara na nuisance at disqualified na mga kandidato. Ito ay sina Zubair Gintum Mustafa na tumatakbo bilang senador at meron pang 4 na mga pangalan na tumatakbo naman sa lokal na posisyon. Dahil dito sa pagkakasuspinde ng pag-iimprenta ng balota, sabi ng COMELEC gagawa muna ng panibagong o pag-aaralan nila kung kinakailangan bang gumawa muna ng panibagong database ng mga kandidato dahil bawat kandidato nga na inilalagay sa balota ay may serial number dahil nga automated elections ang gagawin para sa national at local elections. Pag-aaralan nila kung babaguhin ba ang mga serial number o database ng bawat kandidato. Dahil din naman sa suspension ay maa-adjust din ang mock elections o ang schedule ng mock elections na dapat ay isasagawa sa Sabado. Lahat naman ng mga naunang na imprentang balota ay posible din na ulitin ang pag-iimprenta nito. Sabi naman ng Commission on Elections, walang dapat ipadala ang publiko. Magkakaroon lang ng kaunting delay sa pag-iimprenta ng mga balota at sa proseso ng ginagawang paghahanda para sa eleksyon. Pero hindi ito dapat ikapanik ng publiko dahil sa ngayon ay isinasaayos naman nila at sinisiguro nila na magiging maayos din ang magiging halalan. Sabi naman ng Commission on Elections, bibigyan din nila ng notice o isang reminder ang Kongreso kasama na dyan ang Senado, pati na rin ang House of Representatives hinggil sa mga magiging pagbabago dahil inaasahang maglalabas din sila ng panibagong ballot phase. At iyan ay pag-aaralan nila kung kailan nila ilalabas pero sinisiguro nila na hindi sila madedelay pa ng mahabang panahon. Dayan. Maraming salamat sa update, Luisa Erispe.